maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras. Maaaring nga po na kayo ay nakikinig lamang 702 DCAS AM Bond. Kaya naman, kayo po ay nanonood at nakikita niyo po kami. Kaya po kayo ay nandiyan sa ating YouTube, FEBC Radio TV. Ayan. Kaya naman po ay sa ating mga Facebook, 702 DCAS FEBC Radio, Memo ni Mommy or Moms at Heart. Ang lahat na yan, dahil sa ating miyembro po sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So tuloy-tuloy na po tayo sa ating usapan kasama ang Mami Lay Bonifacio all the way from Cavite. Hello Mami Lay, how are you? Magandang job sa'yo. Maganda na greeting. Hello, Mami Bessie! Kamusta? At kamusta mga momshies na nakikinig sa atin ngayon? Diba? Kasi hindi natin alam, no? Kaya pala minsan may hidwaan kung magkakapatid. Dahil hindi sila naturuan ng tamang pagsasalita. At tayo din, ano? Gaya nung palang sinasabi natin na, ano ba, bunso naman yan, pagbigyan mo na, panganay ka naman eh. Yung pala ay hindi makakabuti, no? Sa salita natin sa kanilang mga. And today, as we wrap up, parang training, as we wrap our talk and the season talk. Ano nga ba yung season talk? Ano ba ito? Para ba yung pagkain? A pinch of ganyan, di ba? Parang, pamilyar ka ba dun sa yung freshly ground pepper? Hindi ko na ako sana pala dinala ko din sa parang meron akong craft. Hitin mo siya. Tapos dito ang bango-bango na, fresh diba? So, ano ba yun? Season to? Parang gano'n? Dapat seasoned. Yung nalalasahan, nadadama ng kausap natin, di ba? Hindi yung, sabi nga nila, di ba? Huwag daw tayong parang clashing cymbals na maingay lang, pero wala namang ibig sabihin yung lahat ng lumalabas sa bibig, diba? Kaya importante yan yung seasoned talk, diba? Okay, pero pag pinagsabi natin na season talk, kasi gaya ng palasa sa ating ulam, dapat din tama yung blending ng seasoning mo. Ayan yung ating pinag-uusapan na adobo, hindi na siya masarap kung sobrang alat. Tama. Diba? Dapat medyo may kasabihan din ng mga nagluluto. Nag-aagaw ang asin, diba? At ang parang nag-aagaw, parang kaya yun. Parang yung salita naman, nag-aagaw ang dilim at liwanag. Galing talaga na ating mga wikang Pilipino, no? Parang may mga expression tayong gano'n na. Ano ba yung nag-aagawan? So, doon sa ating pong paglalagay ng seasoning sa ating mga talk na tinatawag, ay dapat ay may proper blending. Yung nandun yung tamang tamis ng salita, di ba? Nandun din yung minsan kung kailangan na medyo asiman yung salita mo, di ba, no? Okay, baka mapait. May tamang timpla, di ba? Kagayang kape, di ba dapat lasa mo yung pait na medyo matamis din. May creamer ka rin, di ba? Talagang tama nga yung sinasabi mo, Mami Bes. Tama, may tamang timpla, hindi naman puro sweetness lang. O puro alat lang. O puro asim lang. Yung kasama sa pagsasalita natin, di ba? Ayan, Mami Ling. Sige, puntahan na natin yung ating inihanda na pampalasa para dito sa ating usapan sa Pangulong Sabado
ng buwan ng August sa ating theme na Season Talk from the Heart. From the Heart, okay? At ang pinaka-favorite na mga pag-uusap, di ba? Na mga tungkol sa mga lasa ay sweet. O, di ba? Sweet ang gusto lagi. So, yan ang ating acrostics ngayon. Let's season our talk with sweetness. Siguro parang ang ganda nun, ano? Hahabulin ka ba ng putakte? Hahabulin ka ng langgam? Huwag lang ako. Kasi ang talk mo ay sweet. Ayan, no? Yes. Mga bata, di ba, no? At para pulutin yung ating pinag-iusapan na sweet, which is the flavors ng mga bata. Pero yung mga adults din, no? Hindi na kaya, hindi ng adults siguro na i-set. Chocolates yan. So, sweet. Sweet na pagsasalita. Paano ba natin ito sisimulan? Yung acrostic natin S, W-A-T. Okay? So, first letter S for what word? Yeah. Unang-una, Mami Bes, alam mo, hindi ako sweet. Kaya gusto ko marinig to. Paano ba tong sweet na to na sinasabi mo? O sabi, number 1, sensitive talks. Yeah. Being aware how the words that we speak will affect others. Kasi, di ba, yung kaya itong mga inilalarawan natin ng mga sweet talks, ay mga iba-iba po ng talk. Number 1 is sensitive talk. Sige nga, sabi mo hindi ka sweet, but I'm sure you're sensitive. Sensitive. Parang ano ko rin to, no? Parang weakness ko rin to. Kasi alam mo, minsan, Mami Bes, pagka ikaw ay very, minsan you are just describing the scenario or the person, pero somehow, hindi mo namamalayan, ay, di ko pala dapat sinabi yun. Diba? Kagaya halimbawa, lalo na sa babae, pagka nasabi mo, parang yata, bilugan ka ngayon, mas bilugan ka ngayon, di ba? Ano yun? Parang, ito naman, parang ngayon mo lang nakita, di ba? No? Tapos meron kang mababanggit na gano'n. Parang it already destroyed what could have been a good conversation, a happy talk between you. Kasi, yun nga, hindi ka naging sensitive in that area. At ito, isa to sa ito sa pinapractice ko rin sa buhay ko, na maging sensitive ako sa aking pagsasalita. Kasi nga, being insensitive could lead into a closure nung taong kausap mo. Para siyang nagsasara na siya ng mo. Parang blind. May wall na, o parang Diba yung blind? Diba, may gano'n na agad. Oo. Kaya ating maging sensitive sa pagsasalita. Maging sensitive sa ating pangkipag-usap ay nangangailangan din, napipiliin natin yung salita natin, di ba? Tama. Kasi lalo tayong mga babae, minsan may salita doon, taklesa, no? Oo. Tinagalog ba yun? Takles sa English yun. Oo. At saka may mga tao talagang siguro kailangan isipin natin na may mga tao talagang hindi nila tatanggapin ng maluwag yung mga salitang gagamitin mo. So, kailangan nasa isip mo lagi na maging sensitibo sa paggamit ng salita. Kahit na minsan, matagal mo nang kakilala yan eh. Pero, di ba, minsan you'll be careful pagka bago mo pa lang siyang na-meet. Kilala, oo. Oo, pero minsan, ang tagal ko nakakilala, ito naman parang, nagbibiruan naman tayo ng ganun dati, bakit biglang ngayon? Biglang, parang ang sensitive mo naman. Kasi maaaring, at that moment na nag-uusap kayo, may pinagdadaanan pala siya.
o may nakabati na sa kanya ng gano'n, inulit mo pa, 'di ba? Parang ka nagbubudbud ng asin dun sa ano, sa sugat niya, 'di ba? Oo. Okay. Ayun, minsan sabi nga 'di ba meron ako nabasa nun sa isang post ng kaibigan ko, "Be careful because you do not know what others are going through." 'Di ba? Mm. Yes, at saka minsan tayong mga Pinoy ano, kung mag-joke tayo, 'di ba, yung merong parunggit. Alam mo na yun, yung Hindi karanggit ba? yung parang joke sa'yo pero meron kang Ah, tinututok. Yan, 'di sa ba? kanila, Oo. parang personal sa kanila, gano'n. Yung, sa halip na diretso mo, kunyari idadaan mo sa joke, pero meron ka namang gustong talagang putulin. Yan. Oo. So, yun, be sensitive. Maganda yung sinabi mo, no, na mahalaga din po yung timing. Kasi dati, kaya niyang tanggapin yung ganitong salita. Meron na siyang dating karga, o naiipit na siya, tapos daragdagan pa natin. So, yun. At paalala rin, no? So, it's not only do we choose words para tayo maging sensitive. Kung hindi, iwasan din siguro yung ang bilis magsalita. Yung ang bilis mo bang di ba, no? Parang maganda yung medyo pinaprocess natin ng konti, yung sasabihin natin. Kahit na, hindi sa verbal, no? Alam mo, kahit na sa chat, minsan yung mga emoji-emoji na yan, minsan may nag-text ka, di ba, no? Ay, naku, bakit ko na-pressure? Tapos babalik sa galit ka. Yun yung ano, Mommy Bes, yun yung hindi ka mag-reply eh. Oo, Yung yun. natagalan ka may ibig sabihin na rin yun. Oo nga Bakit ang daw. tagal mo nag-reply, 'di ba? Alam mo yun, umiiwas ka sana sa ano, sa diskusyon, hindi ka muna nag-reply. Pero dahil hindi ka agad nag-reply, naku, masama na ang dating mo. Kaya ngayon hindi mo na, parang, saan ba ako lulugar dito sa sitwasyon na 'to? Hindi na nga ako nag-reply, napasama pa rin ako, 'di ba? Oo. Kaya minsan, yung gagawin mo na lang, lalagyan mo na lang ng reaction, di ba? Heart, ng smile, ng gano'n, di ba, no? So, para at least, na-acknowledge yun. Kasi nga, yung iba sasagot sorry, late reply, di ba, no? Parang kapag ako nakakabasa, siguro, hindi lang ka ganun pa sensitive. Parang, okay lang, so sorry. Oo. Correct. Diba? Big deal. Yun, isa pa yan. Pangatlo, no? Uriin din natin yung tao natin kausap. Kasi may mga tao na talagang very particular sa mga bagay-bagay, no? So, ito mga tao ito, palibagayan natin. Okay? Tuto pa lang tayo sa sensitive. Dito sa ating talk. Times of Season Talk. Ito, maganda itong isa. W for wow. Madaling intindihin yun. Yan, Yan, maganda balik yan, na. Bes. Lalo na ngayon, ang tagal nating mga hindi nagkita, 'di ba? Minsan, parang yung wow mo, hahanap ka muna na magandang babatiin mo dun sa taong yun, 'di ba? Parang you're setting the mood of your conversation. Kasi minsan, 'di ba, atat na atat ka, meron kang gustong itanong. Naku, may issue ka talaga. Naku, gusto ko itatanong ko sa kanya face to face, 'di ba? Pero bago ka dumiretso doon, yan, bumati ka muna. Tignan mo talaga, siguro it would take you to be very observant doon Yes. sa taong kakausapin mo, na itignan mo maigi, ano bang mababati kong maganda sa kanya, bagong buhok? Ayan, may pabang si Mommy Bessie, oh, 'di ba? Mga ganyan. Kulay ng damit niya. Maganda yung kulay, di ba? So, wow talk means that ang papansinin natin ay yung good points dun sa tao. So, halimbawa, meron ka nakita na nag-post siya ng nagluto siya ng ganito. Uy, ang galing mo, nakapagluto ka na ngayon ng gano'n, no? Pero syempre, yung wow natin, may pinalaman pa rin dun sa S na nauna sensitive, no? Kasi yung iba, wow talk mo na, dahil sensitive, parang, totoo ba yan? Di ba yung gano'n, magdududa pa. But what is important, no? Malaman siya sa pagdududa niya, but sincerely, sincerely. Kasi from the heart naman tayo, ay talagang gusto natin siyang i-acknowledge yung maganda sa kanya. Diba?
Alam mo, itong wow talk is also something na sa mga momshies, no? Gawin sana natin ito sa mga bata, sa mga anak natin. Kasi karamihan, especially dun po sa mga momshies na merong anak na mga 10 years old pa ba, o baka teenager din, oftentimes sa mga momshies, we take notice of the, yung ayaw. Di ka na naman nagligpit, tinan mo ka, ang kalat-kalat nito. O, di ba, yung mga gano'n, di ba, no? O ano ka, nakita ko na naman yung ginawa mo sa kapatid mo, ha? Naku, kaya pala umiiyak yan, ganyan, di ba, no? So, marami tayong mga ganun reels. Yun, tama, Mami Bes, no? Minsan nga, yung yung kahit yung simpleng isinabit yung tuwalya, di ba? Pagkatapos maligo. Ayan, batiin na natin yan. Pero syempre, mag-ingat din tayo na you don't sound sarcastic naman na, wow, buti naman, isinabit mo yung tuwalya mo ngayon, di ba? Nakawaw ka nga, pero alam mo yun, nabwisit naman yung kausap mo sa'yo, di ba? Alam mo, maganda yung sinabi mo. Kasi yun nga, minsan sa ating mga Pinoy, may mga ganyan tayong approach, di ba? Ay, ang galing talaga na anak ko, naglinis. O, ano naman hilingin sa akin, ha? Di ba yung gano'n? Parang papaalam ka na naman, o kaya naglinis ka na naglinis. Di ba yung gano'ng klase? So, hindi tayo dapat wow sa gano'n. Hindi tayo wow doon. Wala dapat yung mga ganong klaseng talk natin. Yan. So, nahugugis na po ba sa ating sa isipan yung ano ba ito mga sweet talks na ating mga pinag-uusapan. Ayan. At para dagdag flavor at tayo ay mas magkaroon ng encouragement, ay pakinggan po muna natin or panuurin kung tayo ay nandito sa ating video si Mami Malu Tumuran para po sa kanya Fit to be Mom portion. Health and wellness ng mga pusong ina ang bida. Fit to be Mom. Magandang hapon mga moms at heart. Mami Malu Junisha Tumuran para sa mga reminders how to be fit to be mom. Ang ating dila is one of the smallest part of the body. Yet, kahit ito isang napakaliit na organ, ito ay kayang pumatay ng damdamin ng isang tao. And this is the same tongue that we use when we express our affection to others. Makasalanan at puno ng lason ang dila. Kung hindi tayo mag-iingat kung paano natin ito ginagamit sa pamamagitan ng pagsasalita ng mabuti. Alam niyo ba ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 29? Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Naalala ko yung storya ni Jesus Christ when He was accused of being unclean because of eating with unwashed hand. Claimed that it was not what went into a person that made them unclean, but rather what came out. Importante kung ano ang lumalabas sa ating dila. Do you know that God cares about what we say? Totoo yan. Kaya, when a person speaks evil, they are tainted by their own words. Sinasabi nga ng iba na kung ano ang laman ng puso, iyon ang laman ng bibig. Yung mga taong nabibigla, well, kaya sila nabibigla. Isang sabi, iyon daw ay totoo kasi hindi nakapag-rehearse. Kaya tayo ay maging intentional and be mindful of how we use our tongue, whether in our speaking, with kind words, always. Ito ay magaganap lamang at magagawa natin kung tunay nga na binigyan natin ng pagkakataon ang ating dila na maging mabuti sa pananalita at nagkaroon ng transformation ang isang tao. Sa panahon na ikaw ay na-challenge whether to say a word na makakasakit ng damdamin sa isang tao, mabuti pang zip your mouth at maging isa kang pagpapala sa iba because being a blessing to other by determining to encourage others whenever you possibly can. Kaya seek to point out what is good and call attention to what is commendable. Gamitin ang dila ng wasto dahil ito ay very powerful source of strength and encouragement kung ito ay magagamit positively to build others up. Kaya tayo
ay maging mindful on how we say a word and how to tame our tongue as well. Salamat po at sana'y nakapagbigay sa inyo ng tulong ang mga reminders ng Fit to be Mom, ang mga pusong ina. Okay, so, sweet talks pa rin po ang ating binubuo as our wrap-up or summary ng ating final theme for this month of August. Season talk, sabi ni Leonardo, season talk from the heart. Tama ba? Nakikita ba yung heart na ganyan? Ayan. Yes, ganyan, Mami Bes. Gulo ko, no? Ayan. Ito na lang sa kabila. Ayan. And, baka mali. Alright. Ang gulo ng camera. No? Sinisipay ko. Kaya lang. Ayan. Easier for me. Alright. So, naka-S na po tayo. Sis, for the word sensitive. Sensitive talk. Tapos yung W natin, which is wow talk. So, yan. Ngayon naman, the letter E is enriching talk. Ano, no? Parang yung gatas na nilalagyan ng 45, vitamins, no? Enrich. What do you mean enriching talk? Parang it has something to do with satisfaction. Yes, Mami Bes, no? I think ang isa sa mahalagang paraan ng pakikipag-usap mo, alamin mo ano yung interest ng taong kausap mo. 'Di ba? Kung saan ba siya nagsasucceed, ano ba yung mga interest niya, na 'pag pinag-usapan yun na talaga namang, alam mo yun, yung makikita mo yung kutitap sa mata niya, biglang, ay, oo, alam mo yun, gusto niyang pag-usapan. Most of the time, yung usapan na yun ay tungkol sa kanya. Yung nakikita mo na nagiging magaling nga, kagaya ngayon, no? Sabi mo yung, magaling siyang magluto. Or, napag-usapan ninyo yung tungkol sa ginagawa niyang pag-homeschool sa mga anak niya, di ba? Napuri mo. So, it's more about praising the good things that the person is doing. And encouraging them na mas galingan pa nila or mag-level up sila, di ba? Well, ang pagkakaiba ng wow talk sa enriching talk, yung wow talk kasi parang pinupuri mo lang siya. Parang impress ka sa kanya. Parang push ganyan. Na, galing mo, no? Yan. Tap on the shoulder, sabi niya. Power from touch. Yung enriching talk is something that really inspire, no, or pushes, no, na mag-level up yung tao. So, halimbawa, pick upin natin yung kanyang satisfaction. Bawa, hindi naman dati siya engaged sa mga ganitong trabaho. Pero here, kwento siya ng kwento. Uy, alam mo ba, ganito, ganyan. So, ito naman kontrabida na talaga. Di ba dati ganun ka nga? Tingnan mo tinuloy. Di ba, parang ano yun. It's not enriching. No? So, enriching means you see the satisfaction of the person and then you are putting strength dun sa kanyang satisfaction. Parang pinahikita mo sa kanya, pinapackage mo siya in a more appealing way, di ba? Para yung kanyang satisfaction ay talagang maramdaman niya at ganahan siya na umangat. Kaya, enriching talks. Yes. Ang susi dito, Mami Le, is to pick up the satisfaction. So, dapat, alam natin, kilala natin yung kausap natin. Diba? Hindi yung basta komentaryo. Kagaya halimbawa, ayan, nasa tayo virtual, nakita mo, ang ganda ng kortina niya sa background. O nalaman mo, siya pala ang gumagawa nun. So, encourage the person, pwede mong negosyo yan, nagtatahi ka pala ng mga kortina, di ba? That way, mo ba siya, napapalakas mo yung loob niya. Makakala niya para sa pansariling lang niya, consumption, yung pagtahi-tahi niyang gano'n. Pero pwede naman niya maging negosyo eventually, di ba? Kasi when you enrich something, nandoon na yun eh. Kaya lang, to enrich it, parang gumagawa ka ng salad, di ba?
You can try to enrich your salad by means of yung kanyang mga dagdag na ingredients pa na hindi common. Diba? So, pwede mo ilagay ito doon. Or, yung kanyang dressing, no? Pwede mo lagyan ng color, di ba? No? Dati, white lang. So, pwede mo siyang patakan ng konting color to spice up, no? That's the point also ng ating enriching talks. Di ba? Ito na yung sa tao. Nakita natin yung satisfaction. We try to level up. Di ba, no? So, i-imagine ko lang, Mami Bey, kung ito ginagawa natin consciously, ang tamis siguro ng mga daigdig natin. Tama. Kaya lang, minsan mas maraming bitter-biteran sa buhay. And nabanggit mo Kaya yung wala. bitter-biteran. Alam niyo po, no, if we have people na naririnig natin na medyo hindi po season yung talk sa atin, hindi sweet at bitter, ay chances are, itong taong ito ay nandun sa ganung karanasan. Kaya itatawid niya yung kanyang isip, no? Nahahawa ka. Oo, nahahawa ka niya. Mahanap ng damay so, para sa kanyang nararamdaman. Nalilipat, no? Kaya ang maganda po ay yun, balik tayo dun sa ating sensitive tayo. Tapos, i-wow talk natin siya, di ba? Para medyo malive siya and i-enrich natin siya, di ba? And ito ngayon, yung isang letter E. Dalawa yung E ng sweet eh. Pero bago yan, dagdagan muna natin ang ating mga pampagana. Kaya tawagin natin itong si Tibok-Tibok. Si Mami Weng Del Rosario para sa kanyang heartbeat portion. Heartbeats. Heartbeats. A heart that believes in the Spirit. Pagpalang Sabado ng hapon muli sa ating lahat, kilala tayong mga Pilipino na mahilig kumain. Halimbawa na lang sa mga coffee shop. Bakit kaya bentang-benta ito lalo na sa mga kabataan? Marahil maraming masasarap na pagkain nais na matikman. Andiyan na ang milk tea na may iba't ibang flavors. May mapait at may matamis na paborito ng karamihan. Gayun din naman sa salita, maaring iba't ibang flavor din ang lumabas sa ating bibig. May mapapait na salita na hindi malunok ng pinagsasabihan natin. May malumanay naman na salita na nakahuhupa ng galit. Sabi nga sa Proverbs 15 verse 1, ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng galit, ngunit ang tugong marahas, puot ay hindi nawawaglit. Maging sensitive po tayo sa ating pananalita, mga salitang magpapabago ng pananaw, mga salitang magpapaangat ng moral, mga salitang magpapagkatiwalaan, mga salitang nagbibigay ng pag-asa at buhay. Iyan po ay maituturing na mga salitang matamis sa ating pandinig. Tiyak na magiging kagaya tayo ng isang kainat na binabalik-balikan ng mga mahal natin sa buhay. At maging mga bagong kakilalay, nananabik na tayo'y makakwentuhan dahil sa marami nilang natututunan. Sikapin po nating laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang ating pananalita upang sa pamamagitan natin ay makilala ang tunay na salita sapagkat ang salita ay Diyos. Kagaya ng sinasabi sa John 1:1, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kung ang hangad mo ay matikman ang pinakamatamis sa iyong buhay, ito ay sa Panginoong Hesukristo lamang makakamtan. Jesus, the sweetest name of all. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Maraming salamat sa iyo, Mami Weng. So, nandito na po tayo sa mga panghuling bahagi ng ating pong Moms of Heart program. Ang Mami Bea Serious kasama pa rin ang elegant looking, corporate looking. O yan mga wow talk yan. Tapos dagdagan natin na enriching. Masipag, no? At lalo sumisipag na bagong promote. Ayan. Na
Momshi. Okay. O, yan na. Pinatugtog ko yan. Sige, summarize natin, Mami Ling. Yes, balikan natin ang ating sweet talks. Sweet talks talaga, no, Mami Bes? Letter S, sensitive talks. Maging sensitibo kapag nakikipag-usap sa ibang tao. Wow talks, pansinin ang mga magagandang bagay sa kausap. Enriching talks, encourage the person. Pag napansin mo na yung magandang bagay sa kanya, encourage them to level up sa kanilang ginagawa. At susundan na natin ngayon ng enabling talks. Yan. Kasi na-wow na natin, no? Na-enrich na natin, na-encourage natin sila. Ngayon, i-enable naman natin sila. We would cause them to move into action sa mga magagandang nakita natin sa kanila. Yes, oo. Yan naman yung pwede natin sabihin doon sa tao na kausap natin na, naku, meron ka palang interest sa ganyan. Alam mo, meron akong nabasa. Baka gusto mo, i-share ko sa iyo yung link yun. Paano ka makakakuha sa kanila ng mga dagdag na kaalaman pa. Tapos, baka gusto niya, kagaya nito, no? Ako ang hilig ko ito sa mga students. Tingnan mo to at idagdag mo dyan sa iyong mga binabasa at tsak na mas marami ka pang matututunan. Hindi ka naman dun sa mga kaidaran ko na meron tayong neuroplasticity, di ba? Yung brain natin dapat ma-exercise. Hindi totoo yung dahil iniidad tayo, putol na lahat ng work ng ating So, yan, gamitin ang isip. Yan, mga enabling talks yun, di ba? Ang maganda nga ngayon, Mami Bes, alam mo, noong araw parang di mo malaman paano mo i-explain sa tao eh. Yung, halimbawa, meron kang gustong i-share, pero magkalayo kayo, hindi mo ma-explain maigi kung paano gagawin or paano makakatulong sa kanya yun. Pero ngayon, alam mo, makapangyarihan na ng finger natin, di ba? Yung isang, mo lang, pindot lang, masishare mo na sa kanya kung ano yung gagawin niya para maituro mo na nang hindi ka nahihirapan kasi may video na masishare mo para mapanood na, di ba? Kung paano gawin yung mga bagay. Yes, oo. Nakakatuwa, no? Minsan niya madalas na sinasabi niya, YouTube lang katapat niyan. Marami doon DIY. Di ba, no? YouTube University. The Google University. YouTube University, Google University, di ba? At ang nakakatuwa dito ay parang ang diliwanag nilang magpaliwanag, no? Like in my profession as a teacher, minsan manunood ako ng mga video, nagtuturo sila, nung inaaral ko ito, sobrang technical. Or ako, pag nagbabasa ako ng mga books, pero pag nanonood ako sa video nila, parang kasimple-simple, no? May mga ad-bit pang idinadagdag, no? Yung mga nag-YouTube. Tapos, ang galing mo, no? Alam mo ba ngayon, pati sa mga board exam, nasa YouTube na rin yung mga tips. Nakalagay. At ipinapaliwanag nila talaga. So, yun. Ang dami nating enabling talks, no? Ang nakakagulat pa ngayon, Mami Bes, alam mo yung in a matter of seconds, or alam mo, mahaba na, ngayon inip na tao manood ng 3 minutong instructional video, di ba? Alam mo kung paano kayang gawin ng isip ng tao, paiksiin ang instructions nang madaling maiintindihan na ng tao. Di ba? Kagaya ngayon yung sabi mo nga, manonood ka lang na dati, sobrang technical, di mo maintindihan anong ibig sabihin. Then, alam mo yun, sobrang blessing lang na someone can actually simplify it na maiintindihan ng simpleng utak ng isang tao. Diba? Yes, oo. At ang nakakatuwa dito, makaka-identify ko pa sa kanya. Kasi like, naalala ko, meron pinapanood na video asawa ko, kala ko kung parang linyero pala yun, Pero yung level niya, parang akala mo kung ako isang foreman, at gusto kong matuto sa mga bagay-bagay na mga ginagawa sa construction, ay intindi ko. Kasi Tagalog eh. Tapos meron pa siyang nandun siya sa field. May hawak siya kung ano-anong mga gamit, ganyan. Tapos pinofocus yung camera dito, ganito gagawin niya, idadagdag nito, tsaka ito, ganyan. Very, very simple, di ba?
So, yun po ang dami nating enabling. Kaya wag po tayong malungkot, mawalan ng gana na parang, ganito lang ako. Pinili mo yan. Nagdrama. Nagdrama pa. Ang hanap ng mga pamamaraan ay unlimited. Di ba? Unlimited. Ang dami. Okay, so huling-huli tayo. Letter T. Yan. Ano naman yung letter T? Letter T. Ito siguro, Mami Bes, no? Ito yung isang paraan ng pakikipag-usap na mahirap makuha agad-agad. Letter T is for trusting talks. Yan. Trusting. Diba? Yung eto nga yung sinasabi lagi na with the heart. Yung pakikipag-usap mo. Kasi ramdam ng tao eh. Kung nagmamadali ka, gusto mo nang tapusin agad yung usapan. Oo. Diba? Pero alam din ng tao, kapag willing kang makinig, mag-intay kung kailan gustong magsalita. Alam mo yun, minsan nandiyan ka lang, sasamahan mo lang siya hanggang sa ready na siyang ilabas kung ano yung nasa puso niya, di ba? Yes. Also, ang trusting talk din ay pwedeng from our end, no? Na kasi ang bigat-bigat ng dibdib natin, we can unload, no? Dun sa mga tao because we trust the person. Na pagka nandito yung tao ay nakagaan sa pakiramdam natin, pero hindi niya tayo laitin. Tapos sabihin, paulam ko lang, ganito ka pala. Di ba? Yung mga gano'n, ano? Hindi ka ma-judge, sabi nga nila. Di ba? Yung they can tell you things, yung mga tinatawag ng confident nila because they can tell them things without being judged. Yan. So that's what we call trust talk. Yan. On our ending, we have to be very careful to give information sa kahit kanino na lang nakausap natin, di ba? Lalo na kung may sensitive na issue na dapat mapag-usapan. Dapat maingat tayo kung kanino mo lang ibibigay yun. Yung information na yun, hindi sa lahat ng tao na gusto mong, minsan kasi gusto lang natin ihinga yung ano natin nararamdaman. Na kung sino una mo makasalubog dyan, nakakilala mo, binubulalas mo na lahat ng nararamdaman mo. Na hindi mo tama. Babalik na naman tayo doon sa letter S. Oo, yes. Sensitive ka rin sa makikinig sa mga sasabihin. Yes. Diba? At sa atin po mga momshies, kaya nga po ang ating sweet talks ay atin pong pinagsama-sama, no? Under one word, which is sweet. Kasi hindi natin sinasabi na ito lang. Di ba? Kasi hindi siya sweet kapag wala yung isang letter. Tama? Tama. Swe. Swe, okay. Pag nawala yung T. O kaya wet. Wet. Maganda. Maganda, di ba, no? O kaya, parang set. Yan, hindi siya magandang salita, no? Pero when we put all these things together, sweet, ayan, sweet, no? Ay, magkakaroon po tayo ng sweet na salita. Kaya nga ating pinakahulugan, yung S for sensitive, W for the wow to, kaya maganda yun sa mga bata. Tapos yung dalawang E natin ay enriching and enriching talks and enabling talks. At syempre, yan. Ano yun? Huli, trusting talks. Trusting talks. Yan. Sana po ay natamisan ng ating mga kasamang mga momshies, no? Nilalanggam na sila, Mami Bes. Parang naalala ko, malapit na naman ang panahon ng lansones. Ito yung tinitindang mga prutas na talagang nilalagyan yata ng langka. Yung lansones at saka yung rambutan, di ba, no? Pagkaya ng season nila. So, yan, nilalanggam na po ang ating mga usapan at maganda nga po ay ating maalala ang mga bagay-bagay na ito. Pero ang lahat ng yan, pag hindi tayo humawak sa ating Panginoon sa panalangin, ay hindi po natin makakamit ang tamang timpla ng sinasabi natin sweetness. Baka sumobra yung asukal, ma-diabetes ba tayo?
or hindi po maganda yung blend ng ating matabang ang ating katamisan. So, hindi rin po ito maganda. And with that, dahil si Mami Rom ay hindi tayo nasamahan, so siya po ang magpo-closing sa atin sa panalangin. No? Si Mami Rom Manuel, ang ating pong kasama dito sa Moms at Heart, no, na host ng classic discussion, ay magtatapos sa atin sa isang panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw ni ito. Salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin na makapakinig po muli ng isang makabuluhang usapan. Salamat Lord sa pagpapala ninyo sa amin ng mga insights, ng mga aral, ng mga lessons, ng mga realizations and ideas. Aming Diyos, inihingi po namin na hayaan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng kalakasan, empower us, O Lord, to participate in Season Talks, na maging source po ng Season Talks, na sa gayon, Lord, ay sino man po makapakinig din sa amin ay mapagpala para po sa kaluwalhatian ng inyong pangalan. Mapagpala po sila, ma-encourage sila, Lord, at madala rin po sila makakilala sa inyo para po sa inyong kaluwalhatian. Maraming salamat po aming Diyos sa inyong kabutihan, pagmamahal. Salamat po sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, maraming salamat. At tunay naman po na minus the prayers ay hindi po tayo magtatagumpay sa ating pong mga anumang gusto sa ating buhay. Maraming salamat, Mami Lay. Pero, what is your star? Yes, syempre, hindi tayo matatapos nang wala ang aking bituin. Something to always remember. Was that? Okay, eto po, Colossians 4 verse 6. Sabi doon, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. How to answer everyone. So, babalik tayo ulit sa ating prayer. Yan. So, maraming salamat sa iyo, Mami Lay. Napakalakas po ng dating ng pagsasalita. Lalo na nga po tayong mga momshies, no? Ayun, ilaw ng tahanan. So, ang ating pong mga salita ay wag natin sanang maging daan upang lumabo at mapundi ang ating pagiging ilaw ng tahanan. Salamat po sa inyong lahat sa ating pong pagsasama-sama. Pwede po pong kayo sumama sa FEBC Radio TV, sa ating pong mga Facebook, 702 DCS FEBC Radio, Memory Moms at Heart. O di ka naman, kayo po ay simpleng-simpleng nakinig lamang sa ating 702 DCS AM Bond. Lahat ng yan sa ating pong pagiging membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hindi po ang inyong Mami Bessie Rios na sana po patuloy na tayo ay nagpapahubog sa ating mga pusong ina dito nga po sa ating programa Moms at Heart. Magandang hapon, pinagpalang hapon, masaya at masiglang hapon po sa inyo lahat.